Magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa isa na namang nakakakilabot na istorya. Mapagpalang araw sa iyo, Sir Bordes. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Nestor, 55 anyos at kasalukuyang naninirahan sa lalawigan ng Bicol. Isa ako sa avid listener ng inyong munting tahanan na ang Aswang Chronicles Tagalog Horror Stories. Nais ko lang ilathala sa inyong programa ang sarili kong karanasan nung aking kabataan. Isang pangyayari na hindi ko malilimutan sa tanang buhay ko. Naganap ang trahedyang ito dekada na ang nakakalipas sa taong 1989 at araw noon ng Semana Santa. Sir Bordes, araw noon ng Huwebes Santo, nang maisipan naming apat na magkakaibagan na magkamping sa isang isla na bahagi pa ng Kabikolan. Mahilig kaming magkakaibigan na magkamping sa iba't ibang sulok ng liblib na kagubatan dito sa aming probinsya. Nasubukan na rin namin maghiking sa ibang lalawigan ng Kabisayaan. Madaling araw pa lang ay nasa bayahe na kamilulan ang lumang kotse na pagmamay-ari ng aking mga magulang. Hindi naman sa pagmamayabang ay nakaangat kami sa buhay, gayon din ang tatlo kong kaibigan na sina Bentong, Marian at Minda. Sir Bordes, bago kami umalis ng madaling araw na yon, gabi pa lang ay nagpaalam na ako sa aking mga magulang. Ngunit hindi sila umayag dahil araw ng Semana Santa. Mapanganib raw magkamping at gumala sa ganoong araw dahil malakas ang puwersa ng kampo ng kadiliman dahil malapit nang mamatay ang Poong Lumikha. Subalit nagmatigas ako at hindi nakinig sa sinabi ng aking magulang dahil hindi naman totoo ang ganoong pamahiin at bahagi lang ito ng tradisyon at kultura ng mga Pilipino. Ilang oras din ang naging biyahe namin dahil may kalayuan din ang nasabing baryo. Halos 4 na oras ang ginugugol ko sa pagmamaneho. Gayunpaman hindi naman ako nabagot dahil nasa tabi ko naman si Marian habang binabagtas namin ang kahabaan ng kalsada lulan ang sasakyan. Bukod kasi sa pagiging matalik namin magkakaibigan ay may lihim din akong pagtingin kay Marian. Lumipas pa ang ilang sandali, narating na namin ang nasabing baryo na sakop pa rin ng aming probinsya. Naroon kasi ang pantalan kung saan kailangan pa naming sumakay ng bangka para marating ang isla na aming gustong puntahan. Ipinarada ko ang kotse sa tabi ng isang malaking karinderya sa tabi ng malapad na kalsada. Dito rin madalas tumitigil ang ilang pampasaherong bus na tumutungong Maynila. Matapos kong iparada ang kotse ay agad naman kami bumaba ng sasakyan at kanya-kanyang kuha ng bag. May kalakihan din ang dala naming mga backpack dahil may baon kaming tent. Nakiusap naman kami sa may-ari ng karinderya kung pwede kami makiparking kahit 3 araw at babayaran na lang namin ito pag nakabalik na kami galing sa pagkakamping. Hindi naman kami nahirapan tuntunin ang direksyon ng nasabing baryo patungo sa pantalan dahil may bitbit kaming mapa at kumpas. Veterano na rin kami gumamit ng palakumpasan dahil adventurer nga kaming magkakaibigan. Nang pumayag ang may-ari ng malaking karinderya na makiparking kami ng sasakyan ng 3 araw ay agad naman kami umalis patungo pantalan kung saan nakadaong ang mga bangka. Habang binabagtas namin ang makitid na daan na matirik ay may nakakasabayan kami na ilang lokal na turista na halatang bakasyonista.
Tila sa dala nilang malalaking mga bag ay halatang magkakamping rin sila. Lumipas ang ilang minuto naming paglalakad, Sir Bordes, ay bumungad sa amin ang malawak na pantalan. Marami ang bangkang nakadaong sa tabi ng dagat. Sila ang mga bangkero na naghahatid sa mga lokal at banyagang turista na gustong tumungo sa mga isla. Hindi lang kasi iisa ang isla sa nasabing baryo, bagkus maraming malilit na pulo. Kinukontrata din sila ng ilang manlalakay patungo sa ibang probinsya tulad ng Masbate, Samar at Romblon. Dahil hindi lang bangkang Desaguan ang naroon, kundi malalaking bangkang demotor. Sir Bordes, isang bangkero ang nilapitan namin at kinontrata namin. Ito na ihatid kami sa nasabing isla na nais namin puntahan. Subalit tumanggi ito. Halos ilang bangkero pa ang aming nilapitan, ngunit ganun din sila na tila iniiwasan nila ang nasabing isla. Hanggang sa isang matandang babae ang lumapit sa akin dahil narinig nito ang isla na aming pupuntahan. Hindi ko na babanggitin ang pangalan ng nasabing isla, Sir Bordes. Binata, kung ako sa inyo ay huwag na kayong tumuloy sa islang iyon. Hindi nyo ba napapansin na lahat ng kinukontrata ninyong bangkero ay tinanggihan kayo? Wala nang pumupuntang lokal na turista doon. Pati ang ilang mandaragat ay iniiwasan ang islang iyon. Bungad na sambit ng matanda sa amin. Manang, bakit naman po iniiwasan ang islang iyon? Sakop pa ito ng Bicol. Tanong ko sa matandang babae. Iho, bali-balita rito sa aming baryo na pinagkukutaan raw iyon ng mga aswang. Tuwing nagagawi roon ang ilang mangingisda sa gabi, ay may namamataan silang bulto ng katawan ng mga tao na halos walang mga saplat pang itaas. Binabalaan ko lang kayo para sa kaligtasan nyo. Marami namang isla na pwede nyong puntahan. Sagot naman ng matandang babae na may kasamang babala. Sir Bordes, umalis naman kaagad ang matandang babae matapos kaming kausapin. Gayunpaman, ay hindi naman kami natakot sa babala nito dahil likas na sa amin ang ganoong mga nilalang. Alam din namin ang mga pangontra at panlaban sa mga aswang. Hanggang sa isang bangkero ang lumapit sa amin at inalok kami na ihahatid kami nito sa isla na nais naming puntahan kapalit ng malaking halaga. Mas doble ang singil nito sa amin. Una, ayaw sanang pumayag ni Marian dahil nanamantala ito, ngunit wala kaming magawa dahil ito ang naglakas loob na ihatid kami doon. Matapos namin magkasundo sa presyo ay isinampa na namin ang aming mga kagamitan sa kanyang bangka at tinulungan na rin kami ng nasabing bangkero. Habang sumasagwan ang bangkero ay kinakausap kami nito. Binalaan rin kami nito na mag-ingat kaming lahat. Wala pa namang sapat na katibayan na pinamumugaran ng mga aswang ang nasabing isla. Ngunit totoo raw ang sinasabi ng ilang mandaragat na may namamataan silang mga tao na naninirahan doon. Mas mabuti na raw ang mag-ingat. Mga katagang binanggit sa amin ng bangkero, Sir Bordes. Sinabi rin nito na may sakit ang kanyang anak at kailangan nito ng salapi kaya't nagpresenta itong ihatid kami kahit nataliwas ito sa kanyang kalooban at baka magdulot ito ng panganib sa amin. Sir Bordes, halos maraming maliliit na isla kaming nadadaanan, ngunit malayo pa ang isla na aming pupuntahan. Lumipas pa ang ilang sandali ay malaya na namin narating ang isla.
Totoo nga ang sinabi sa amin ng isa naming kaibigan na maganda ang islang ito. Tila parang paraiso at maputi rin ang buhangin. At matatayog rin ang mga puno. Nang mailapit kami ng bangkero sa tabing dagat ay agad kaming bumaba ng bangka at kanya-kanyang kuha ng kagamitan. Sinabihan ko naman ang bangkero na balikan kami sa mga susunod na araw bago pumutok ang bukang liwayway. Bago umalis ang bangkero ay sinabihan kaming muli na mag-ingat dahil iniiwasan niya ng ilang lokal na turista at ilang mandaragat ang islang pinuntahan namin. Bago kami maligo sa malaasul na tubig dagat ay tumungo muna kami patungo sa bukana ng kabubatan para itayo ang aming tent. Pinagtulungan namin itong apat para mas mabilis kami matapos. Isang malaking tent ang itinayo namin sa bukana ng kabubatan at magkakasama kami roon matutulog mamayang gabi. Hindi naman kami naiilang dahil matagal na kaming magkakaibigan. Sir Bordes, matapos namin itayo ang aming masisilongan ay naisipan, muna namin kumain dahil nakaramdam na rin kami ng gutom. Marami naman kami baon na pagkain. Bukod sa pagkain at inumin ay may baon din kaming alak. Matapos namin kumain ay nagkayayaan na kaming maligo na magkakaibigan. Halos hindi maipinta ang labis na tuwa't galak sa mga labi ni na Marian at Minda habang nagtatampisaw kami sa dagat. Naghahabulan din kami sa maputing buhagin at walang batid ang saya. Tila dinama namin ang araw ng aming bakasyon. Ngunit hindi ko lubos akalain sa mismong araw na iyon magsisimula ang aming kalbaryo nang maisipan namin tumungo sa masukal na kakahuyan. Nestor, tumungo tayo sa kakahuyan, tingin ko maraming magagandang tanawin doon. Sambit sa akin ni Marian. Sumang-ayon naman sina Bentong at Minda sa sinabi nito. Bago naming tahakin ang masukal na kakahuyan ay bumalik muna kami ng tent para magbihis ng damit. Dahil nakahubad kami ng pang-itaas nang maligo kami sa dagat habang nakasando lamang sina Marian at Minda. Kinuha ko rin ang maliit na lanseta sa aking bag at inilagay ko ito sa aking bulsa. Habang tinatahak namin ang kabubatan ay binulungan ako ni Bentong na maghiwalay kaming dalawa. Nais nitong makasama si Minda na sila lang dalawa. Pabor naman ako sa mungkahin nito dahil iyon din ang nais kong mangyari ang makasama si Marian. Sir Bordes, nang suyurin namin ang pinakaloob ng kakahuyan ay naghiwalay kami ng landas ni Bentong. Sa kaliwang bahagi sila ni Minda, tumungo at sa kanang bahagi naman kami. Subalit, ilang minuto lang ang nakakalipas ay isang malakas na sigaw ang aming narinig. Pamilyar sa amin ang boses na iyon. At tinig na iyon ni Minda. Dagli kaming naglakad ni Marian upang puntahan ang kinaroroonan nila. Sinunsundan namin ang direksyon kung saan nagmumula ang malakas na palahaw ni Minda. Batid kong may nangyari sa kanilang masama. Halos naharipan rin kami hagilapin sila dahil sa dami ng punong nakatirik sa nasabing isla. Ngunit gayunpaman ay natunton pa rin namin sila dahil sa malakas na palahaw ni Minda habang humihingi ito ng saklolo at binibigkas ang aming pangalan. Namilog na lang ang aming mga mata nang makita namin si Minda na nakaluhod sa lupa at nakayuko ang ulo habang nasa tabi ito ng malaking hukay. At nang tuluya kami makalapit ay nagulantang na lang kami dahil nahulog si Bentong sa nasabing hukay.
Nakabulagta ito sa may kalalimang hukay habang nakabaon sa kanyang hita ang isang matulis na kawayan. Sa postura ng hukay ay para itong patibong sa baboy ramo at ilang mababangis na hayop. Napagtanto ko rin na may naninirahan talaga sa islang pinuntahan namin. Dahil sa senaryong iyon ay agad akong nag-isip ng paraan kung paano maiahon si Bentong sa hukay. Wala naman tigil sa kakahikbi si Minda dahil sa hindi inaasang pangyayari. Inilbot ko ang aking paningin sa bawat sulok ng kagubatan hanggang sa masipat ko ang sanga-sangang baging sa ilang mga puno na may ilang metro lang ang layo. Dali-dali akong pumutol ng mahabang baging gamit ang dala kong lanseta. At sinigurado ko rin na matibay ito. Muli akong bumalik sa tabi ng hukay at mabilis na hinulog ang dulo ng baging sa butas at ang kabilang dulo naman ay tinali ko sa isang puno. Naglambitin ako sa baging pababa sa hukay para tulungan at alalayan makaahon si Bentong. Bentong, tiisin mo lang ang sakit at huhugutin ko ang kawayang nakabaon sa iyong hita. Sambit ko dito nang makababa ako sa hukay. Mabuti na lang at hindi nasapol ang buto nito at sa laman lang bumaon ang matulis na buho ng kawayan. Halos napasigaw ng malakas si Bentong nang puwersahan kong hinugot ang nakabaong kawayan sa kanyang hita. Bumulwak at umagos ang sariwang dugo nito nang malaya kong matanggal ang matulis na kawayan. Pinunit ko ang laylayan ng aking damit at dagling itinali ng mahigpit sa natamong sugat nito. Sir Bordes, nahirapan din ako bago ko maihaon sa hukay si Bentong. Halos naligo na ako sa sarili kong pawis bago ko ito mailatag sa ibabaw ng lupa. Bentong, kaya mo bang maglakad pabalik sa ating tent? Aalalayan ka namin sa paglalakad. Sambit naman ni Minda dito habang nakahilata sa lupa si Bentong. Tumango naman ito bilang tugon sa sinabi ni Minda. Akmang itatayo na sana namin si Bentong, ay nakarinig kami ng maraming yabag ng peres ng paa na papalapit sa amin, Sir Bordes. Inilinga namin ang mga ulo sa pinanggalingan ng yabag at bumungad sa amin ang ilang kalalakihan na tanging bahag lamang ang suot. Halatang mga native na katutubo sila dahil sa kanilang panlabas na kaanyuan. May mga suot silang palamuti sa lig na gawa sa buto at pangil ng mga hayop. Nagulat na lang kami nang makalapit sa amin ang mga katutubo dahil hindi naman nalalayo ang lengguwahe nila sa amin. Kaso medyo may tono lang ang kanilang pananalita na halatang may halong Bisaya ang kanilang lengguwahe. Humingi ng paumanhin sa amin ang mga katutubo. Sila raw ang gumawa ng patibong. At para daw iyon sa mga mababangis na hayop bilang bahagi ng kanilang pangangaso. Hindi namin akalain na mababait pala ito at nawala sa isip namin na sila ang sinasabing pangkat ng mga aswang na naninirahan sa nasabing isla. Sir Bordes, inanyayahan kami nila na tumungo sa kanilang kuta dahil malapit lang ang kanilang tribo. Nagmagandang loob sila na gamutin ang natamong sugat ni Bentong. Mayroon daw silang magaling na manggamot na kayang gamutin ang malalim na sugat gamit ang mga halamang gamot. At dahil alanganin ang aming sitwasyon ay pumayag na lang kami sa alok nila. Mukhang mababait naman sila at hindi gagawa ng masama. Isang banig na kawayan ang kanilang ginawa at isinampa doon si Bentong. Binuhat ito ng 4 na katutubo. Samantala,
Habang tinatahak namin ang kanilang pinakukutaan, ay naririnig namin ang malakas na agos ng dalampasigan na halatang kumukonekta ito sa karagatan. Dumaan rin kami sa mayabong na talahiban habang maraming maliliit na puno ang nakabalandra. Lumipas ang ilang minuto naming paglalakad ay natatanaw na namin sa hindi kalayuan ang ilang mga kubong tatsulok sa isang patag na lupain na napapalibutan ng matatayog na mga puno. At nang tuluyan kaming makapasok sa kanilang tribo, ay napansin ko ang isang dambana sa gitna ng kanilang mga kubo. Gawa ito sa isang antigong kahoy na halatang ito ang kanilang sinasamba dahil sa wangis ng nasabing kahoy. May mga nakasabit rin na bungo ng hayop sa dambanang iyon. Dinala kami nila sa isang bakanteng kubong tatsulok na gawa sa tinapyas na kawayan at halatang matibay ang pagkakagawa nito. Malalapad na dahon ng buli ang nagsisilbing sapin sa sahig ng kanilang kubo, Sir Bordes. Nang makapasok kami sa bakanteng kubo at nang mailatag roon si Bentong, ay nagpaalam sa amin ang mga katutubo na tatawagin lang nila ang manggamot. Lumipas ang ilang saglit ay isang matandang babae ang pumasok sa aming kubo. Buhaghag ang kulot nitong buhok at mamumula ang ngipin at gilagid habang may sinusupang nganga. Marami rin itong palamuti sa leg habang may ilang marka ng tinta sa mukha. "Lola, kayo po ba ang manggamot?" Usisang tanong ni Marian. "Ako nga, Ija. Tanging ako lang ang nag-iisang manggamot dito sa aming tribo." Sagot naman ng matanda at nagpakilala ito sa pangalang Tandang Epang. Lumapit ang matanda sa nakahilatang si Bentong upang suriin ang malalim na sugat nito. Agad namang nagdikdik ng sarit samong, mga halamang ugat at sariwang dahon si Tandang Epang. Itinapal nito ang dinikdik na halaman sa sugat ni Bentong. Matapos nitong tapalan ng sugat ay kumuha ito ng itim na lumang bandana at itinali sa tinapalang sugat. "Tandang Epang, maraming salamat po." Pagpapasalamat naming lahat sa matanda matapos nitong gamutin si Bentong. "Mga giliw kong panahuin, dito na kayo magpalipas ng gabi dahil ilang oras na lang ay lulubog na ang araw. Mahirap para sa inyo ang tahakin ang labasan ng aming tribo dahil maraming mababangis na hayop sa islang ito." Wika sa amin ni Tandang Epang. Sir Bordes, nagkatinginan muna kaming magkakaibigan bago sagutin ang sinabi ni Tandang Epang. Nagdadalawang isip kami noon kung doon kami sa kanila magpapalipas ng gabi. At dahil nanghihina pa si Bentong, ay wala kaming nagawa kundi manatili sa kanilang tribo. Nang makalabas ang matandang manggagamot sa aming kubo ay isinarado nito ang pinto. Habang nasa loob kami ng kubo at nakasandal ang likod sa dingding na kawayan ay pinagmamasdan namin si Bentong. Mahimbing itong natutulog. Naisip namin na baka naginhawaan na ito nang gamutin ito ni Tandang Epang. Habang lumilipas ang mga oras ay papadilim na rin ang paligid na halatang papalubog na ang araw. Naaaninag namin sa labas ng dingding ang ginawang malaking sulo ng katutubo malapit sa dambana, dahil malinaw naman namin ito nasisilayan sa siwang ng dingding na kawayan. Sir Bordes, medyo maalinsangan noon sa loob ng aming kubo kaya't naisipan kong lumabas upang lumanghap ng sariwang hangin. Ngunit nang hilahin ko ang dahon ng pintuan, ay hindi ko ito mabuksan na halatang ikinandado ito sa labas ng isang matibay na lubid.
Dahil sa senaryong iyon, ay isa lang ang gumuguhit sa aming isipan, nina Marian at Minda. Nahalatang ginawa kaming bihag ng mga katutubo. Hanggang sa makarinig na lang kami ng sunod-sunod na ugong ng tambol at tambuli o mas kilala sa torotot na gawa sa sungay ng kalabaw. Tila may nagaganap na pagdiriwang sa kuta ng mga katutubo. Tila nilamon kami ng hilakbot dahil parang himig ng kamatayan ang aming naririnig. Nagsimula ng umiyak at mataranta ang dalawa kong kaibigang babae, habang nanatiling walang malay si Bentong. "Nestor, ano na ang gagawin natin? Mukhang ginawa nila tayong bihag at ibinilanggo sa kubong ito." Sambit ni Marian at baka sa mukha nito ang labis na takot. "Sir Bordes, nagulantang na lang kami nang muling bumukas ang dahon ng pinto at bumungad sa amin ang ilang katutubo na may hawak na sibat. Sa pilitan nilang binuhat si Bentong at marahas na inilabas sa kubo. Wala man lang kami nagawa dahil tinutukan kami ng sibat. Anong gagawin niyo sa aming kaibigan? Usis ang tanong ko sa kanila matapos nila ilabas sa kubo si Bentong. Namilog na lang ang aming mga mata nang sabihin ng isang katutubo na kakatay nila si Bentong upang gawing handa sa magaganap na selebrasyon ng kanilang kapistahan kinabukasan. At isa kina Marian at Minda ang gagawin nilang alay sa kanilang sinasambang huwad na Panginoon. Muling isinarado at ikinandado ng katutubo ang dahon ng pinto ng kubong kinasasadlakan namin. Halos hindi na mapakali ang dalawang babaeng kasama ko sa labis na hilakbot na nadarama. Sinabihan ko sina Marian at Minda na huwag mataranta dahil hindi ito makakatulong sa amin. Nag-iisip rin ako ng paraan kung paano kami makakatakas ng gabing yon. Napasigaw at napayakap na lang sa akin ang dalawang babae nang marinig namin ang malakas na palahaw ni Bentong. Sumilip ako sa siwang ng kawayan para alamin ang kaganapan sa labas. Napamura na lang ako at nakaramdam ng galit nang makita kong nakalatag si Bentong sa mahabang lamesa habang pinuputol ng mga katutubo ang kamay at binte nito. Kaya pala napasigaw ang aking kaibigan dahil kinakatay na ito. Malinaw kong nasisilayan kung paano mangisay si Bentong. Habang nagsisimula ng laslasin ang kanyang lalamunan hanggang sa pugutan ito ng ulo. Sinala din ang dugo nito sa isang pulang banga na gawa sa putik. Dahil sa pangyayaring iyon ay nagsimula na akong kumilos para makatakas kami. Hindi na nagawang sumilip nina Marian at Minda dahil natatakot sila masaksihan ang mapait na kamatayan ni Bentong. Hanggang sa maisipan kong silipin ang bawat sulok ng dingding kung saan pwede kaming dumaan na hindi na mamalayan ng mga katutubo, oras na mabaklas ko ang ilang piraso ng kawayan sa dingding. At dahil abala ang lahat sa pagkakatay, habang ang iba naman ay nagpapatugtog ng mga instrumento, ay nagsimula na akong baklasin isa-isa ang dingding na kawayan sa bandang likuran. At kahit na mabusisi ito, ay kailangan kong pagtiyagaan upang matakasan namin ang nalalapit na kamatayan. Bukas na ang kanilang kapistahan, kaya bago pa man sumapit ang hating gabi ay dapat makaalis na kami sa kanilang tribo. Habang binabaklas ko ang bawat hibla ng tinapyas na kawayan gamit ang lanseta, ay sinabihan ko sina Marian at Minda na magmatsyag sa siwang ng dingding at baka biglang may dumating na katutubo.
At nang tuluyan kong matuklap ang ilang pirasong kawayan na kasya lang ang aming katawan, ay nagsimula na kaming lumusot para tumakas. Hindi nila kami namalayan dahil sa ingay ng kanilang instrumento. Subalit hindi pa nga kami nakakalayo ay biglang may nakapansin sa amin at sumigaw ito ng malakas na nakatas ang mga bihag. Dahil sa pangyayaring iyon ay walang habas kaming tumakbo papasok sa masukal na kakahuyan. Ngunit isang bagay ang nagpapagulo sa aming isipan habang matulin kaming tumatakbo. Nakakarinig kasi kami ng malalakas na angil ng mabangis na hayop na halatang tinutugis kami. Mayroon ding umaatungal sa sanga ng mga puno na mas lalong nagpagimbal sa amin. Akala namin mga katutubo lang sila na kumakain ng laman ng tao o mas kilala sa tawag na kanibal. Ngunit nagkamali pala kami dahil hindi lang sila basta mga kanibal kundi mga nilalang na tinatawag na aswang. Tama nga ang sinabi sa amin ng matandang babae at ang bangkerong naghatid sa amin na pinagkukutaan talaga ng mga aswang ang nasabing isla. Sir Bordes, habang matulin kaming tumatakbo ng mga oras na iyon, ay tinatalasan ko rin ang aking paningin at pakiramdam. Lalo na't dalawang babae ang kasama ko at hindi nila kayang protektahan ang kanilang mga sarili. Hanggang dumating sa punto na biglang natisod si Marian sa nakausling ugat ng puno. Dagli akong lumapit sa kanya upang alalayan ito makatayo habang sinisigawan ko naman si Minda na magpatuloy lang sa pagtakbo. Nang maibangon ko si Marian ay nasilayan ko ang ilang nilalang na papalapit sa amin. Mabalasik ang kanilang mga mukha at halatang hindi kabubuhayin oras na mahuli kami. Kawangis nila ang mga sigbin na may mapupulang mata. Muli kaming tumakbo ni Marian dahil malapit na ang mga aswang na tumutugis sa amin. Hindi naman kami nahirapan makalabas sa masukal na kabubatan dahil sinundan namin ang lagaslas ng dalampasigan. Ito ang nagsisilbing palatandaan at kumpas bago kami tumungo sa kuta ng mga katutubo. Sir Bordes, nagpatuloy kami sa kakatakbo habang nasa unahan namin si Minda. Hanggang sa tuluyan kaming makalabas sa masukal na kakahuyan. Natatanaw na rin namin sa hindi kalayuan ang aming tent. Ngunit patuloy pa rin kami tinutugis ng mga katutubong aswang at desidido silang mahuli kami. At halatang ayaw nila kami pakawalan. Nang makarating kami sa aming tent ay tila nawalan na kami ng pag-asang mabuhay pa dahil nasa harapan na namin ang napakaraming asong at halos ilang di pa lang ang layo nito sa amin. Dalawa na lang ang aming pagpipilian. Ang labanan sila o lumusong sa dagat patungo sa kailaliman. Ngunit alinman doon sa dalawa ay siguradong mamatay kami. Hindi na rin sumagi sa isip namin noon ang aming kagamitan sa loob ng tent, Sir Bordes. Marian, Minda, tumugo kayo sa dagat at lumangway patungo sa pinakamalalim. Anong gusto niyo ang kainin ng mga aswang o mamatay sa lamig? Mukha hindi na tayo pakakawalan pa ng mga nilalang na ito, sambit ko sa kanila habang nakakapit sila sa magkabila kong bisig. Wala man lang tugon ang dalawang babae sa aking sinabi at mas pinili nila manatili sa aking tabi kahit na nasa bingit kami ng kamatayan. Dahan-dahan na rin naglalakad papalapit sa amin ang mga aswang dahil batid nilang wala na kaming matatakbuhan pa. Halos ramdam ko ang panginginig ng katawan ni na Marian at Minda. Subalit,
Isang malaking himala ang nangyari sa amin ng mga panahong iyon, Sir Bordes. Dahil bigla kaming nakarinig ng malakas na putok ng baril at tumama ang balang iyon sa kinatatayuan ng mga katutubong aswang. Ibinaling namin ang paningin sa pinanggalingan ng bala. At doon, kami nakaramdam ng kaginhawaan dahil ilang bangkero ang nagsidatingan. Sinipat kami ng liwanag na nagmumula sa flashlight. At sinigawan kami na tumungo sa tabing dagat para sumampa sa kanilang bangka. Hindi na rin tuluyang nakalapit sa amin ang mga aswang dahil pinapuputukan sila ng mahahabang baril na debomba. Hinayaan na lang namin ang mga gamit sa tent dahil mas mahalaga ang aming mga buhay. Sa pagkakatanda ko ay 5 bangkero ang dumating kabilang na ang naghatid sa amin sa nasabing isla na nagdulot sa amin ng malagim na trahedya. Nang makasampa kami bangka ay agad naming nilisan ang isla. Napahagulhol ng iyak sina Marian at Minda habang nakayap sila sa akin. Labis na pagsisisi ang namumutawi sa aming lahat dahil nawalan kami ng isang matalik na kaibigan. Hindi rin namin alam kung ano ang sasabihin namin sa mga magulang ni Bentong. Sana nakanig na lang kami sa sinabi ng matandang babae. Hindi sana ito nangyari sa amin. Labis na kalungkutan at paghihinagpis ang aming tinatamasa. Tila nadurog ang aming mga puso sa pagkawala ng matalik naming kaibigan. Nagpasalamat naman kami sa bangkerong naghatid sa amin sa nasabing isla. Dahil nabanggit nito sa amin na hindi siya mapakali at nababagabag ito matapos kami ihatid sa isla. Nararamdaman nito na tila nasa panganib kami. Kaya't maaga pa lang ay nakipagtulungan na ito sa ilang kakilala nitong bangkero. Nagkataon naman na may baril de bomba ang ilan sa mga kaibigan nito na ginagamit sa pangangaso. Tila naging gabay at anghel ito sa amin. Kasi dahil sa kanya nakaligtas kami sa bingit ng kamatayan sa kamay ng mga katutubong aswang. At dahil sa trahedyang iyon ay nagpatupad ng batas ang pamunuan ng nasabing baryo na mahigpit ng ipinagbabawal na tumungo ang ilang mga lokal na turista sa islang iyon. At sino man ang bangkerong lumabag sa patakarang ito ay may kaukulang parusa. Hindi naman ginagambala ng matataas na opisyal ang nasabing isla dahil tahimik namang namamuhay roon ang mga katutubong aswang. Sadyang matigas lang talaga ang ulo ng ilang mga bakasyonista. At isa na nga kami roon. Dahil sa katigasan ng aming ulo at hindi nakikinig sa payo ng aming mga magulang at matatanda ay nagdulot ito sa amin ng malaking peligro. Sanhi ng pagkawala ng isang matalik naming kaibigan. At nangyari pa mismo sa araw ng Semana Santa. Sir Bordes, hanggang dito na lamang po ang aking kwento at sana'y magbigay aral at babala ito sa mga taong nakarinig ng aking istorya sa inyong munting channel na ang Aswang Chronicles Tagalog Horror Stories. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat ang inyong sender, Nestor ng Bicol. Kung nagustuhan niyo ang ating kwento, maaari sana mag-subscribe, like and share na din. Maraming salamat po.